Oras na natin 16 minutes makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Mga kabombo ka Star Nation, balikan po natin ang mga malalaking kaganapan at mga pangyayari, mga balitang tinutukan ng Bombo Radio Philippines sa kabuuan po ng taong 2024. Narito ang Bombo Radio Philippines Year-End Report. Mga kabombo, ngayong 2025, magbalik tanaw tayo sa mga pangyayari sa nakaraang Year of the Dragon ng taong 2024. Katulad ng dragon symbol, naging palaban at mainit ang mga bangayan sa iba't ibang larangan, lalo na sa mundo ng politika nitong nakalipas na 2024. Kung may mainit na diskusyon at pasaringan sa mga opisyal ng bansa, matinding tensyon din ang umiiral sa West Philippine Sea sa pagitan ng tropa ng Pilipinas at ang marahas na aksyon ng China, habang matinding giyera naman ang kinaharap ng Israel kontra sa Hamas, Hezbollah at iba pang grupo. Samantala, maladragon din ang pag-aalburuto ng Mount Canlaon kung saan marami ang inilikas habang nagparamdam din ng aktibidad ang Bulkang Taal at Bulkang Mayon. Ang mga bagyo naman ay nagkaroon ng mistulang Parade of Storm na pumalo sa 18 kung saan nag-iwan ito ng maraming nalagas na buhay at bilyong halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Marami ring bilihin ng tumaas ang presyo kasama ng bigas at mga basic commodities. Bagay na iniuugnay pa sa politika at paraan ng pagpapatakbo ng gobyerno. At bilang pagbabalik tanaw, narito ang 10 nangungunang balita na tumatak sa taong 2024. The Bombo Year-End Report 2024. You are listening to and watching the Bombo Year-End Report. Bombo Year-End Report. Fully digitalized. Kung nakabalik man sa Pilipinas si Mary Jane Veloso matapos pumayag ang Indonesian government sa deportation nito sa kabila ng death sentence na unang ipinataw dahil sa pagkakaroon ng 2.6 kilos ng heroin, ang tanong naman ng marami, kailan maililipat sa kustudiya ng bansa ang dating kongresista na si Arnolfo Teves Jr. na itinuturong utak sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at 8 iba pa. Maalalang ang pamilya Veloso naman ay hindi makapaniwalang maibabalik sa Pilipinas ang kanilang mahal sa buhay. Sana nabigyan niya na ako ng clemency. Para makasama ko na po yung pamilya. 15 years na po ako nakakulong sa Indonesia. Sa kaso na hindi ko pinawa. Kung may magandang ugnayan ng Pilipinas at Indonesia, naging magaspang naman ang sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa West Philippine Sea, tumataas ang tensyon at umigting ang mga alitan sa teritoryo kontra sa China. Sunod-sunod na panghaharas ang ginawa ng Beijing laban sa tropa ng Pilipinas sa loob lamang ng Exclusive Economic Zone. Noong Hunyo 17 taong 2024, ilang sundalo pa ang nasugatan sa pag-atake ng Chinese Coast Guard, kung saan isang Pinoy Navy soldier naman ang naputulan pa ng daliri. Pero nang kumuha ang bansa ng Typhoon missile system, agad itong inalmahan ng China at inakusahan ang Pilipinas na siya umanong lumilikha ng gulo, bagay na kinontra naman ni Defense Secretary Gilbert Eudoro Jr. Sila sa dialogue, kaso sila lang naniniwala sa sinasabi nila. Yan ang problema eh. Kung committed sila sa dialogue, yung kapanipaniwala naman. Tapos nakalagay na naman, may kulatilya na committed to dialogue based on historical facts ba nakalagay? Right. Eh, ano klaseng dialogue yun? Monologue na naman na sila lang ang naniniwala. So, committed din tayo sa dialogue basta alam natin hindi tayo niloloko. O, hindi tayo sinasaktan, hindi tayo niloloko. No? So, salamat din sa tulong ng media at ang ating mga kababayan, hindi naniniwala sa karamihan na sinasabi pag nililin lang na tayo. So, committed talaga sila sa dialogue pero committed din sila sa illegal action. Yun ang problema. Ang sitwasyon sa West Philippine Sea ay nangailangan umano ng modernisasyon sa panig ng militar. Pero ang mismong budget naman ay nagkaroon din ng kontrobersiya. Naging usapin kasi ang nilagdaang 2025 national budget
dahil sa laki ng infrastructure fund, habang naging zero subsidy naman ang PhilHealth, habang lumobo naman ang alokasyon para sa dole-out programs kagaya na lamang ng AKAP at iba pang mga programa ng mga ahensya ng pamahalaan. Kaya naman, ilang grupo ang naghahanda para question nito sa Korte Suprema. Ano yung ginagawa ng Kongreso ngayon? Kinuha po yung pondong yan at hindi binibigay sa PhilHealth. Ang tanong, sino magbabayad ng gastusin ng mga seniors, ng mga may hirap, ng mga walang trabaho kapag kasali sila at i-cover sila sa PhilHealth? Ang ibig sabihin po niyan, ang magtutustos niyan, ang magbabayad niyan ay tayong mga ordinaryong manggagawang Pilipino. Kahit na nakasaad sa batas na dapat nilalaan dyan ang 80% ng kalahati ng mga taxes na nakukolekta natin mula sa mga sigarilyo, tobacco products, at galing sa mga sugary beverages. Pero sa kabila nito ay pinagtanggol naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-alis ng pondo ng PhilHealth, habang aayusin naman aniya ang natapyas na 12 billion pesos sa education sector. Samantala, pinag-uusapan ng mga issue ng budget sa Kamara, mahabang oras din ang ginugol para sa pag-imbestiga sa kaso ng pagpapanggap umano bilang Pilipino ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Lumala pa ang usapin ng maaresto si Go sa Indonesia kasama mga kapwa isinasangkot sa Philippine Offshore Gaming Operator na sina Cassandra Leong at Sheila Go, pati na ang iba pang may kaugnayan sa nasabing usapin. Si Alice Go o Go Huaping ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail. Your Honor, I'm not aware. First time ko po siya narinig ngayon araw. Thank you po. So wala kang information tungkol sa Fujian Gang? Ngayon ko lang po siya narinig, Mr. Chair. I invoke my right against self-incrimination po. May sinampahan na po sa akin na kaso po doon. Wala pong kaso tungkol sa pagkakilala mo kay Attorney Galicia. Wala. May issue na po about po doon kay Attorney Galicia po, yung sa ombudsman May cases. issue. I am only asking you kung kilala nyo si Attorney Galicia. Ito naman mga kabombo at Kasar Nation, isyong legal battle pa rin para naman sa mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagmistulang war zone naman ang Kingdom of Jesus Christ compound dahil sa dami ng pulis na nasa loob at paligid nito. Bunsod ito ng ilang linggong pagmamatigas ni Pastor Apollo Kibuloy na humarap sa mga otoridad. Pero kalaunan ay sumuko rin ito. Iniharap sa korte at ngayon ay nakapiit na sa Pasig City Jail Facility na nasa jurisdiksyon ng Bureau of Jail Management and Penology. Yung mabibigat na aligasyon nila, walang mga katotohanan, kailangan patotohanan nila sa korte where I can defend myself and malaman ang katotohanan. Because this committee is not the committee to decide whether I am guilty or not. It should be the court of law. Ito, I have to tell the truth. Pasensya na po sa ISAF kasi ayaw sana nila ma-mention. Pero kailangan malaman ng taong bayan. Kasi si Pastor, ang trust po niya sa AFP. It was really a surrender, no? It was really a surrender. Kasi hindi naman talaga siya nakita ng mga pulis, no? Pero hindi talaga nila nakita si Pastor. So, nung pagbalik niya, nung September 7, doon kami sa likod, no? Nagkita po ni Pastor. Well, kung marami mang laban ang bansa at mga kilalang personalidad nitong nakalipas sa taong 2024, may ilang tagumpay naman na nagmarka sa buong mundo. Sa larangan ng sports na mayagpag at makasaysayan ang panalo ng double gold medalist ni si Carlos Yulo para sa artistic men's gymnastic. Ito ang kauna-unahan na may player mula sa Pilipinas na nakakuha ng 2 gintong medalya para sa loob lamang ng isang Olympic event. Salamat po sa mga taong nagdasal po, nag-take ng effort, magpuyat para panoorin po yung Olympics at masaksihan po yung mga pinag-trainingan po namin ng mga atletang Pilipino po. Gusto ko po magpasalamat sa pagbigay po sa amin ng training camp sa Mets po. Sobrang laking tulong po nun sa akin. Nakapag-adjust sa oras. Nagamay din po yung weather. Kaya sobrang laking bagay po sa akin po yun. Na nakakonekta po sa gintong medalya po.
Sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Dugot pawis yung inalay natin. Di pa nagsisimula yung competition, sobrang proud na ako sa inyong lahat. At ngayong tapos na yung competition, i-celebrate natin yung mga nakuha nating resulta at mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Pero nabuksan naman ang issue ng kanilang tampuhan ng inang si Angelica Yulo matapos bigla itong maglahad ng mga revelasyon sa Bombo Radyo para sana sa isang simpleng kumustahan lamang. Kung ako, after ako sa pera niya, that time kasi alam ko, iba na yung feeling ko eh. That time sana sinabi ko sa kanya, mag-joint account kami. Pero never kong sinabi. Hindi ko ginawa. So ang sa akin is alam ko pera niya yun, pinaghirapan niya yun. Kumbaga parang gastusin niya sa paraang gusto niya, gastusin niya sa paraan kung saan siya masaya. So yun yung mga pero kasi may mga doon may mga withdrawals talaga doon na meron naman akong proof kung saan napunta yung may mga malalaking amount talaga kasi pumasok talaga siya sa Gymnastics Associations of the Philippines at meron akong deposit slip na nasa akin na ayun yung parang pagkakaunawaan nila, pagkakaintindihan ng gap between Kaloy, Gap and yung sharing nila dun sa hindi ko lang matandaan kung saan siya pero ibinigay namin. Yung husband ko pa ang nag-deposit no. Itinuturing ding malaking balita ng mga Katoliko ang pagkakatalaga bilang bagong Filipino Cardinal nitong si Catholic Bishops' Conference of the Philippines President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David. Si David ang ika-4 na Cardinal ng ating bansa na itinalaga sa ilalim ng kapangyarihan ni Pope Francis. Samantala, sa global community naman, tumatak sa kasaysayan si United States President-elect Donald Trump nang muli itong mahalal bilang Pangulo. Tinalo nito si Vice President Kamala Harris na pumalit naman sa umatras na si President Joe Biden. It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Eto pa mga kabombo't ka Sir Nation, lalo pang lumawak ang mga laban ng Israel. Mula sa dating Hamas lamang nakatunggali nila, sumali na rin ang Hezbollah at iba pang mga grupo mula sa Middle East. Kaya naman umakyat na ngayon sa 47,700 ang naitala ng nasawi sa giyera at 108,000 naman ang nasugatan. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria, that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake,
Samantala, humabol din sa 2024 ang impeachment kay South Korean President Yoon Suk-yeol matapos magdulot ng kaguluhan ang idineklara niyang martial law. Maliban sa kanya, na-impeach din si South Korean Prime Minister at acting President Han Duck-soo. I declare martial law to protect the Free Republic of Korea from the threat of North Korean communist forces, to eradicate the despicable pro-North Korean anti-state forces that are plundering the freedom and happiness of our people, and to protect the free constitutional order. I am deeply sorry and sincerely apologize to the people who must have been very surprised. This declaration of martial law was made out of desperation as the president, who is ultimately responsible for state affairs. However, in the process, I caused anxiety and inconvenience to the people. I am deeply sorry and sincerely apologize to the people who must have been very surprised. Samantala, lumika rin ng ingay ang biglaang pagpapaalis sa rehimen ni Bashar al-Assad kung saan tumakas ito patungo sa Russia at humingi ng asylum. Kasama niya sa pagtakas ang buong pamilya na naging hudyat para matuldukan ang 53 pamamayagpag ng kanilang dynasty sa kapangyarihan sa Syria. Samantala, magkakasunod naman ang nangyaring aviation incidents. Kinabibilangan ito ng Azerbaijan Airlines plane crash sa Kazakhstan na ibinibintang sa Russia. Narayan din ang Air Canada Halifax, KLM Royal Dutch Airlines na lagpas sa runway sa Norway at ang Jeju Air crash na itinuturing na deadliest plane crash in recent time dahil sa pagkamatay ng 179 na sakay nito. Samantala, kung nakakagulantang ang mga pangyayari sa ibang bansa, malaking kaganapan naman ang inaantabayanan sa kaso ng mga opisyal ng dating Administrasyong Duterte. Hanggang ngayon ay naantabayanan pa rin ang sinasabing pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Senador Ronald Bato de la Rosa at iba pa na umano'y nagkaroon ng malawakang papel sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Maging ang proceeding ng Senado at Quad Committee ng Kamara ay sinasabing inabangan ng International Criminal Court prosecutors matapos na personal na aminin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang ilang malalaking revelasyon, kabilang na ang pagkakaroon umano ng death squad, habang inakusahan naman siya ni dating PCSO General Manager Riena Garma na mayroon umanong reward system na pinapairal. Alam mo to, sa totoo lang, ito totoo lang ha. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Magtanong kayo sa Davao, mag-go around. Ano yung ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Sabi ko sa iyo, pag mahuli ko kayo, maabutan ko kayo, talagang papatayin ko kayo. ICC, ang kilala kong ICC is Immaculate Conception College. Sabihin mo sa ICC, I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito at bibitayin ko dyan sa Acacia. Pero pinakamalaking balita pa rin ang bangayan ng dating tandem nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Umigting ang hidwaan sa pagitan nila Vice President Sara at Pangulong Marcos. Pero nitong Nobyembre, umabot na ito sa nakakagulantang na pahayag na kung ipapapatay daw si Vice President Duterte, ay may nakausap na siyang papaslang din kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Reneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ina ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Una nang sinabi ni Vice President Sara na wala na ang unity team o ang Team Unity dahil binuo lamang ang konseptong yon para sa kampanya.
Paulit-ulit din umanong inaatake ang panig ni Vice President Duterte sa pamagitan niya ng mga pagdinig sa Kamara, bagay na lalong nagpaigting sa galit niya sa administrasyon. Unity was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections, and then naman ang elections ni Daog Namin. And kapasalamat din ang ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem. We are not candidates anymore. Dumating din ang punto na sinagot na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga banat ng kanyang dating katandem. Ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Sa ngayon mga kabumbo ka Star Nation, may 3 impeachment complaint na nakahain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gulo naman ng politika, umaasa na lang ang ibang Pinoy sa pagbabagong hatid ng mga ihahalal sa 2025 midterm elections. Pero kabi-kabilang issue rin naman ang ipinukol sa Commission on Elections kasabay ng kanilang paghahanda sa halalan. Gayunman, tiniyak ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na hindi sila magpapatinag dahil may obligasyon silang maidaos ng maayos at makatotohanan ang paparating na eleksyon. Inaakusahan pa si Garcia ng pagkakaroon ng offshore bank accounts mula raw sa katiwalian, ngunit tinapatan naman ito ng Comelec Chief ng bank waiver para maisapubliko ang mga bank records na ito. Subalit bigo naman ang mga nag-aakusa na mailantad iyon sa publiko. Po, katulad ng aking nabanggit, halatang halata po na itong grand operation na to, na hindi isa lang, series po ito. Diba po sinabi ko sa inyo, ang susunod nito base sa aking nakalap ay ang mga individual members ng commission naman ang kanila pong sisirain bawat isa. May ipupukol sa kanila. Isang several operations na alam niyo po na well-oiled. Magsalita nga lang po ako ng mga nakaraan sa social media, grabe ang troll farms. Namumukadkad, sobrang dami. Hindi ka makakapag-operate ng troll farm kung wala pong pera ang nasa likod. Sobra po ang troll farms. Pag nagpatawag ng mga ganito, hindi po ba? Alam niyo po, ako dito lang po kami nagpapatawag. Hindi naman po kami nagpapatawag sa mga hotels o sa mga restaurants na may kainan na marangya. So, kayo na po ang magbigay ng konklusyon. Umaasa naman ang maraming mga Pilipino na magiging daan ng 2025 midterm elections upang makapili ng mga bagong opisyal na makikinig sa karaingan na marami at hindi magiging ugali ng isang ahas, possessive, traidor at marahas. Sa pagpasok ng Year of the Wooden Snake, ano naman kaya ang tatatak sa kasaysayan ng Pilipinas at maging sa buong mundo? Pero sa ngayon, mga kabombo ka Star Nation, salubungin muna natin na may buong pag-asa ang taong 2025. Nais din naming samantalahin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa lahat dahil sa mga pagkilalang nakamit ng Bombo Radio Philippines. Kabilang narito ang mga parangal mula sa 46 Catholic Mass Media Awards, pagiging Most Trusted Radio Network sa survey mula sa Publicos Asia Incorporated at Philippine Information Agency at kamakailan lang ang Okta Research Survey. Maraming salamat po at maligayang bagong taon. Basta Radio. Bongo!